Sound check. Pasko na naman. Ngunit wala ka pa. Alright everyone, good day kung saan man kayo nanonood sa amin ngayon. Kung anong oras man sa inyo. Welcome to another edition of Unli pa. Unli Pops, where we talk anything under the sun. So, unlimited topics. And kasama niyo po ulit ako, Mikey. And syempre, Jules. So, December na, mga kaibigan. And ano ba ang pinakamalaking celebration natin tuwing December? Siyempre walang iba kundi ang Rizal Day. Kala ko 13-month pay. 13 month. Hindi, kasi baka yung iba dyan, maaga nang naibigay yung mga 13th month pay nila. Pero, Pero, no? so, yes, it's the season of Christmas. So, isa sa mga pinakamalaking selebrasyon na pinagdiriwang natin worldwide. Pero, lalo-lalo na syempre dito sa Pilipinas. Bilang kilala naman tayo na may pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Kasi, dito sa atin, September pa lang. pagpatak ng Burr months. September 1. Nakaabang na si Jose Marichan, di ba? Sumisilip na yung August pa lang. No, diba? So yun. Kumbaga, ito yung pinakamalaking siguro celebration na pinagdiriwang natin sa nation. And through the years, kumbaga, may mga nakasanayan na tayo mga tradisyon. May mga activities na tayo na ginagawa na kumbaga hindi naman siya ginagawa worldwide, pero common dito sa atin sa Pilipinas. Yes. Kaya ang topic natin yung gabi, parang lang tayo. Himayin lang natin ang Paskong Pinoy. So, siguro sa pop culture natin ng mga Pilipino, ano ba yung mga tradisyon na napapractice natin tuwing Christmas, when it comes to celebrations, when it comes to family, and yung mga iba't ibang gatherings na throughout the years, tumanda na tayong lahat na nanatiling nandun. And yung mga bagay naman na nawala rin sa paglipas ng panahon. Okay, so simulan siguro natin sa maganda simulan. Ganda kasi bagit pala si Jose Marichan. Caroling. Caroling. Ayan. So, siguro, isa tayo sa mabansang gumagawa ng caroling. Kasi, I'm watching videos online, hindi naman nagka-caroling sa ibang bansa. Mostly nakikita ko sa mga parks, di ba, yung mga choir. Yeah. And, ginagawa yata nila yun, every 24th, yung Christmas Eve. Oo. Ayun. Diba? Sa atin, hindi. Atin, September pa lang din. September pa lang, may nangangaroling na. Well, it's a good activity para sa mga bata. Ika nga na nai-instill na sa kanila bata pa lang na Pasko. Although, yun nga, yung iba, unfortunately, yung iba take advantage. Dati kasi ginagawa yun for, syempre, para sa spirit ng Christmas, ganyan. Yung iba, September pa lang, naghahanap buhay na. Ginagawa hanap buhay. Totoo. So, yun yung yun yung kaibahan ng Christmas caroling throughout the years of Philippines. Yes. Dati kasi di ba, pag Christmas or caroling, mga bata. Madalas mga bata, tapos may mga yung tansan na tinutupi na ganyan. Tapos yung mga lata ng ng mga gatas, mga ganyan, ginagawang tambol. Oo. Ngayon, meron ng may mga gitara na, Diba? naka-electric guitar pa. Para lang, makakuha lalo ng atensyon saka pera. Kumbaga parang, kung ikaw yung may bahay na kinakantahan, masarap sana yung feeling na yun nga, na nire-remind ka na, oy, Pasko na, ganyan. So, kumbaga, okay lang naman sa akin yung bata, matanda, yung magkakaroling. Kung kakarolingan nyo talaga kami. Pero yun nga, ang napapansin ko kasi ngayon, yung mga bata, siguro mga 1 minute lang kakanta sa harap ng bahay ninyo. Tapos yun, Namamas ko po agad. Diba? Bibilisan nila kasi para makarami tayo ng bahay na pupunta. Kota ba? Parang sindikato na rin eh. May kota eh. Totoo. Pero,
Ikaw, nakapag ano ba? Naranasan mo ba mag-caroling ng... Ay, oo. O, dumaan ka ba sa pagkabata? Yan. Hindi, paglabas ko. Punta na ako. Hindi. Ayun. Nung bata, masaya kasi, lalo na nung, kinder hanggang, mga grade 3 or 4, ganyan. Kasi, syempre, isip bata pa talaga. Tapos, yun nga, kami, nagko-collect kami ng mga tansan, ginagawang Tambourine. Tambourine. Ah. Tapos yung mga gamit na dilatang gatas, ganyan. And kasama ko yung syempre mga pinsan mo, unang-una Diba? pinsan, tapos yung mga tropa yung mga bata. And lagi kaming nag-uusap noon. Sa kasi, ang pinaka-memorable sa akin sa probinsya, siya, talagang dapat makatatlong kanta tayo isang bahay. Yun, di ba? Tapos halo-halo pa namin yun. O, sa unang bahay, ito yung uunahin Yun, natin. diba? May Ito playlist. yung pangalawa, diba? pangatlo. Tapos susunod, iba May naman. repertoire. Oo. Ng mga kakantahin. So, andun yung bata pa lang kami may preparation, di ba? May production na. Yun, di ba? May rehearsal pa yun. Di ba? Totoo. So, yun, masaya kasi yung mga matatanda, makikita mo talagang excited. Tsaka natutuwa sila sa mga batang, di ba? Parang talaga, mga in character In talaga. character, masaya. Masaya. Yun. Yun kasi, yun yung goal namin nun eh. Or natin, ng mga bata tayo is mag-enjoy. Oo, At the same time, magpasaya ng may mga pambili bahay. ng candy, pambili Diba? ng chicheria after. Kumbaga, hindi ka man mabigyan, na-enjoy mo naman kasi yung nga nakapagpasaya ka. Siguro pinakamatanda ako na nakapag-caroling ako was 4th year high school. Kasama ko nung mga classmates ko. Okay. So parang gabi lang na nasa subdivision kami noon. Tapos parang, uy, try kaya natin Kaya mag-caroling. Kaya yan lang, for fun. Ayun. Tapos yung for fun na yun, nauwi na, ang saya kasi kumaga, yun nga, parang mga 15, 16 na kami noon. And yet, yun, nagbabahay-bahay kami. So yung experience, kumbaga para sa amin, masaya na na-celebrate namin yung Pasko or yung nga, yung spirit of Christmas sa ganung paraan. Kasi nga, I mean, hindi, Banding na rin. banding na rin, kung magkano man yung nakuha namin. Or, naranasan ko rin when I was part of a choir na, for fundraising activities naman, na naka-costume pa kami. Ayan. So, yun, yung mga ganun. Masarap. Pero yun nga, yung odd lang is, yun nga ngayon na, naging hanap buhay. So, naging hanap buhay ng iba. hindi naman namin pipigilan yung mga nanonood, yung mga pamilya ninyo. Okay lang Pero, sana Kanya-kanyang hassle yan. Oo. Turuan din naman natin yung mga bata kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng pangangaroling. Ano ba yung purpose? Kayo ba ay kumakanta lang para bigyan ng pera? Kumbaga yung pagkakitaan na lang yung caroling. So hindi naman namin binabasag yung trip. So siguro mas maganda lang na hayaan natin din silang ma-enjoy. Oo. At saka Yung napansin ko caroling. pala, singit ko lang, kapag yung mga may nangangaroling ngayon, yung mga bahay naman or mga nagbibigay na lang agad. Oo. Parang, sige na, basta kayo. Depende rin. Kasi siguro, yung kanta. Oo. Diba? Or alam na nila na ito nangangaroling ng mga naman. bata. Ayun na naman sila. Or baka kasi gabi-gabi, sila rin naman. Oo. Lalo na yung mga compound, Ay, barangay. oo. Sila rin naman yung mga bata na nangangaroling doon. So, Kasi possible. dati di ba, yung mga nanay parang ilan pa lang nangangaroling sa atin. Ngayon, Oo. sila na yung Oo. ang dami naman. Oh, yan na naman. Araw-araw. Ay, anak ni nandyan na naman. Oo. Diba? Pero ito, yun nga, mga palima-limang piso na lang yung Oh, yeah. mga binibigay na. Right. So, next naman tradition siguro na naging dito sa atin sa Pilipinas is Christmas parties, Christmas Oh, reunions. Yun. So, simulan natin sa Christmas party. So, well, school, kumpanya, ayan. So, nagkakaroon ng mga yung mga team na Yes. Christmas party na nilook forward din naman natin kasi Saya masaya. And the time of the year na kung estudyante ka, hindi nyo puproblemahin yung klase, kasama yung mga klase mo. Sa trabaho, ganun din. Kasama mo yung kaopisina mo pero hindi kayo nag-aaway. Puro Nagtatalo, puro kalokohan lang, nag-enjoy lang. Ayan, music. Tapos, may mga production number yan. Games. Pag-games. Yeah. Sumayaw nga kayo last year. Ay, Oh. wala ka ba nun? Ha? Iba ako nun. Dubbing ako nun. So, Oo nga pala. ayun. Dancer ka nun, boy. So, yun yung mga ganun ba na parang a break from work. Ayun, na-enjoy natin sa mga ganung okasyon. Pero yun nga, wag din sana natin kalimutan na it's not just about the showing off, the flashy lights, the loud music. Pero ayun nga, Christmas party nga.
So, yun, lagi na pa rin natin tatandaan kung ano ba yung sineselebrate natin sa mga Napapansin party. ko pala, pag may Christmas party, kasi before, Christmas party tawag eh. Ngayon year-end Year-end party. na. Ayun, kasi, Non-secular na siguro. kasi siguro, to give respect dun sa mga hindi Hindi Catholic or nagse-celebrate nagse-celebrate na, mga Christmas. religion na hindi nagse-celebrate ng Christmas. Yes. Pero still, meron pa rin ako nakikita mga may opening prayer, something. Yes. Yeah, so, yung mga ganyan Christmas maganda rin parties. sa ibang religion, or for example may mga Muslim, INC, or kung ano ibang Na-enjoy nila. Oo, tsaka Oo. nakikipag-participate sila. Oo. Or they are respecting that part of the party or the Oo. event ng they're just siguro praying for their or on their own Sa God, kanila lang, di ba? sarili nila. Pipikit lang sila, hindi naman nila kailangan mag-sign of cross, Oo. di ba? So, maganda pa rin. Spirit of Christmas is andun pa Nandun rin, pa rin. kahit diba? Hindi iba-iba yung religion. Yes. Di ba? Next din, exchange gift. Ay, oo. Ito na yung nakasanayan natin taon-taon din hanggang sa actually yun yung isa sa mga nilulook forward din natin na Pinoy is yun nga bakit ba tayo nagbibigay ng regalo, di ba? May mga ano yan? Monito Monita, di ba? Parang ito yung ginugunita natin, yung mga gifts na binigay ng mga haring bago kay Christ nung pinanganak siya. So, yun din yung mga gifts na binibigay natin sa isa't isa. But then throughout the years, naging ano na rin siya. Ano ba? Hindi, nawala na yung thought, but the value. Nasusukat na natin yung mga gifts na binibigay Unang-una, by the value. napapansin ko yung kasi 'di ba dati kung ano yung sa tingin mong magugustuhan ng tao, yung bibigay mo. Ngayon kasi may wishlist. May wishlist. Ayun nga, medyo iba na. On the part of a receiver, syempre medyo masasad naman ako kung 4 na alarm clock na yung natanggap ko sa isang sabagay. Christmas party. Tapos mga 5 photo album. Photo frame, diba? Photo frame mo. Oo, 5 mug. Alarm ganyan. clock, no? Naiintindihan din naman natin. Pero ayun nga, na parang Wala na yung element of surprise. Oo, yung element of yung surprise. Yung sa pagkakabalot pa lang, alam mo na kung ano yung laman. Ayun. Nakakatawa pa rin na we still get to practice that. Pero yun nga, gaya nga sabi mo kanina, masarap din naman na yung binigay sa'yo is alam mong pinag-isipan. Pinag-isipan. Nung nagbigay na alam mo sa puso niya, kilala ka niya at alam mo na pag ito yung natanggap mo, magugustuhan niya. Tapos yung may isa pa, kailangan may minimum Ayun. na amount. May minimum na amount. Oo. Well, in the spirit of fairness, siguro, di ba? Na yun nga. Pero yun nga, wag din naman nating i-down yung mga tao na they tried their best to give with what they have. Kasi Kumbaga, yun nga yung mas malakas yung dating. dating kasi yung iba mas mahal, pero yung iba binibigay nila is mura lang, pero yun talaga yung kaya lang nilang ibigay. So mas masarap sa feeling yun na yung isa 100 pesos yung value nung binigay niyang item, pero yung isa 20 pesos lang, Diba? pero yun lang naman talaga yung kaya niyang ibigay. Oo. Yun lang yung natira sa budget niya or sa allowance niya. Diba? Maaring sariling gawa lang. Oh. Diba? Pero alam mo from the heart na ikaw talaga Masarap- iniisip niya habang ginagawa niya yun. Ano siya iba pa rin yung dating, tsaka yung sa tao. Ewan ko sa akin, pag binibigyan ako ng bagay na hindi naman siguro pinaghirapan, pero yung in-effortan talaga, tapos binigay sa'yo. Kahit hindi mo gusto, di ba? For example, cookies na may pangalan mo for Diba? Jule. Di Diba? ba? Dedicated talaga sa'yo. So, simple bagay pero iba yung dating sa'yo. Mahirap mag-bake. Mahirap din mag-bake. Lalo na wala kang oven. Diba? Pero yun nga, yun, yung mga ganung bagay ba na, dito pumapasok yung mga it's the thought that counts. Diba? Curious question lang, masingit ko lang din, no? Have you ever tried, recycling gifts? Recycling gifts? Mga regalong binigay sa'yo, tapos pinangregalo mo sa iba. Ay, sa kapag, for example, let's say sa kaibigan, mga pagtotropa, di ba? Tapos may nakuha kang regalo na, let's say,
Ballpen. Mm. Ballpen. Tapos sa office naman, bring something long. useful Or ganyan. ganon. Ballpen, recycle ko siya. Pwede. Pwede naman, oo. Pero yung, for example, yung ano talaga, medyo, Brief, no? Binigay. brief. Mahirap yun. Pero I mean, it's just, yun nga, curious question lang. Kasi, wala namang masama Wala namang masama. na mag-recycle ng gifts. Huwag mo nagpapaalam din. Tsaka sa'yo naman yun eh. Binigay mo sa akin eh. Oo. Ako na bahala Sa kung ano bagay. gawin doon. Ayun. So, I hope na yun yung mga tao na, nasaan na yung binigay ko sa yung ano nga pala? Kakabigay ko na parang hindi ko nakikita ang ginagamit. Oo. Ayan, so, Lalo na pag talagang in-effortan nyo. In-effortan din para naman. sa'yo to. oo. Ayun yung mahirap eh. Parang akala mo wala lang. Tapos hinanap sa'yo. Pinasadya pala, ganyan. Ay sabi mong hindi mo masyadong close, magigilty ka eh. Pinag-effortan niya pala to. Di ba? Totoo. Next naman tayo is family reunion. Ayan, ano yung how do you feel about attending family reunions during Christmas? Family reunion. To be honest kasi yung sa amin sa side ng mother ko, medyo bihira ako makasama or maka-attend sa family reunion. Mm-hmm. Kasi probinsya layo. Ang tagal ko hindi nakakauwi doon pero hopefully in the near future makapunta ulit ako. Masaya siya kasi lalo na bata pa ako noon. Wala pang yung mga away-away ng mga tito-tita mo, mama, papa mo, wala eh. Ito yung ito yung time din siguro ng taon na mase-set aside ng pamilya. I mean, others will look at it na parang medyo pa tayo dito, plastikan. Ayan. Pero in a way, di ba, maganda rin na siguro nga spirit of Christmas na may isang tabi natin yung mga misunderstandings. Na magsama-sama tayo kasi ito lang naman yung very rare na mga okasyon na nagkakaroon ng chance magsama-sama. Right. So, ayun. Mga favorite things mo naman na nangyayari during Christmas reunions. Aside from, of course, gift giving. Yeah, actually yung sa family reunion nga. Ang gusto ko doon before nung bata pa ako yung kumbaga sineset aside ng mga matatanda yung kanilang mga differences and mga misunderstanding. Kasi nung bata ako, hindi ko nararamdaman na merong ganun. So ibig sabihin, maybe they're doing it for the kids then or the children, right? So masarap siya at the same time there's a point kasi na Pasko na, as in alas 12 na. Kakain kayo sabay-sabay. Makikita mo yung mga itsura nila. Hindi mo makikita nagpa-plastikan, right? Aminin man natin o hindi, meron talagang walang angkan sa Pilipinas na walang magkaaway. Meron talaga isa, dalawa, dumadaan naman, right? I mean, parte ng buhay. Yes. Natin yan. Parang maganda, yun nga, pag Pasko, again, hindi naman about sa atin lang yun. Diba? Ang pinaka-importante is, sinaselebrate natin yung kapanganakan ni Jesus Christ, right? And even though hindi tayo Katoliko, yung iba, they are still, respecting that tradition as a Pinoy, 'di ba? And they're also participating sa paraang hindi naman nasasagasaan yung kanya-kanya nilang religion or paniniwala. So, yeah, for example, pag simple pagbate, 'di ba sa atin, Merry Christmas. Sa kanila, Happy Holidays. Happy Holidays, season's greetings. Right, exactly. So, yun lang. That's one of the best thing na gustong-gusto ko sa Christmas. Sineset aside natin yung mga differences natin. Pero ano yung nami-miss mo sa Paskong Pinoy ngayon na parang tradisyon na hindi na natin nagagawa ngayon? Masyado? Oo. Una yung simbang gabi. Mm-hmm. Simbang gabi kasi ako, hindi ko siya nakokompleto Gusto ko siya kompletuhin. Pero nung nagtatrabaho na ako kasi mahirap. Mahirap siya. Although nagdadasal ako everyday, ganyan. Pero yung simbang gabi na pupunta ka sa simbahan, kasama mo yung family mo, or kahit mag-isa ka lang pupunta ka just to hear the lecture and the mass, no? Pero hindi ko na siya nagagawa. And ang nakikita ko pa pag minsan nakakapunta ako ginagawang tambayan yung simbahan. Eating place na lang. Yes, and papormahan na lang, pagandahan na lang ng damit. Diba? Pero marami pa rin naman na nagsisimba talaga. Nakikita mo, nakikinig. Yung iba, kung meron man iilan na
andun lang para magpapogi, magpaganda, or magpapansin sa crush nila. Mag-love life. Love life. Pero andun pa rin yung yung puso nung karamihan na andito ako para magdasal. And Oo. because it's part of my goal na makumpleto yung simbang gabi. Para makapag-wish ako. Yes. Yung- Ayan, isa pa yun sa mga makakumpleto ka ng siyam na gabi. Pwede kang mag-wish. It's been a long time din since pag-simbang gabi ako. Kasi, ayun. Tapos, siguro, isa pa sa mga namimiss ko siguro na, na practice. Siguro kasi dahil with the life that we live now, may mga tao nagtatrabaho na Ayun. kapag Pasko, like sa industry natin, at marami pa yung mga nasa service industry natin na kumbaga, ayun nga, hindi na nila makuha makapag-celebrate ng Christmas and even celebrate it with their families kasi nga they're at work. Right. Sometimes people would choose na, ayun nga, papasok na lang ako Triple ng pay. Pasko kasi double pay, triple pay. Oo. Diba? O kaya naman, wala kang choice kasi pinapasok ka ni boss kasi, kailangan kasi maraming maraming orders, ganyan, 'di ba? Or yung mga healthcare providers natin, Oo. mga nurses and doctors natin. Sa call center. Sa Wala call namang center Christmas. natin. Hindi pa Pasko sa Di ba? lugar nila or sa mga siniservicean nyo ng mga Di bansa, ba? di ba? So, marami actually sa call center na gano'n. Lalo na Yun, malapit sa industry. puso. Yes. Malapit sa puso natin yung BPO industry. Oo. And I've experienced that a few times siguro. na nag-work on Oo. Christmas. Ako din, I have worked kasi nga, triple pay. So, Triple ayun, pay. sometimes yun nga, parang, Bukasan na tayo bukas na lang, oo. At Or saka, sa New Year. oo, yun. Pero, we still get the chance to celebrate at work though. Oo naman. Pero yun nga lang, Iba pa rin. not with our families, not with our loved ones. And we're literally celebrating but working. So, Okay. iba pa rin yun. Yan yun. Isa siguro sa mga nagbago para sa akin. Well, syempre dumaan tayo sa pagsubok, pandemic, and all that. So, kumbaga, nagbago na rin with social media happening. Kumbaga, the meaning of Christmas has always been the same. Pero yung paraan natin kung paano sineselebrate natin has changed through time because of the experiences din. Kumbaga, hindi na rin tayo bongga, I'd say siguro. Practical na tayo. When it comes to celebrating. I would remember, I would remember when I was a kid na parang, alam mo yun, favorite ko kasi talaga ang Pasko. Out of all the holidays na meron tayo. And, I'm big on Christmas. So parang dati I would really spend on decorations. I would really spend on making the house feel like it's Christmas. Yeah. So hanggang ngayon wala pa rin kami decorations. So parang ayun na, mas practical na tayo. I'd rather have food on my table than splurge on the visuals. Besides yun nga, sa labas naman meron na dati yun nga, parang Burmans pa lang makikita mo yung kalye. Oo. Paliwanag Puno na yung mga bahay, palakihan ng parol. Padamihan ng Christmas light. Oo. Sabi nila, mahal ng kuryente ngayon. Mahal ang kuryente. Kahit Yung may Christmas LED, lights nga ano lang. pa rin. Oo. Christmas lights na nga lang Mahal. bibili mo ang mahal. LED na yan ang mahal pa sa Oo. kuryente. Exactly. So yun, yung mga siguro nagbago rin all throughout the years. Pero may mga lugar pa rin naman na ganun. Pero siguro sa mga Pampanga, mga- oo. Baguio. Ayan, yung mga yung mga ganun. And syempre, yung mga malls. ayun, siguro mga business centers. Yan. Yeah, mga Oo. paligid. Okay, They pa rin naman. spend on Christmas. Pero Buhay kumbaga, pa rin. Pero yun nga, pag mga ano lang tayo, mga pang normalan lang. oo. Medyo Hindi na mag-iisip ka siya. na lang. Ano gusto mo? Ham Oo. o parol? Parang diba? Di ba? So, sa ham na tayo. Minsan Ham. nga, yun nga, yung ibang wala lang pang ham eh. So, Oo, yun. and isa yun nga, parang siguro last na gusto ko ring is how we celebrate now. Kasi, hindi na lahat kumbaga yun nga, afford na makapag-celebrate Yes, ng Christmas. Pero hindi din naman ibig sabihin na dahil wala tayong handa or kulang yung handa natin is hindi na natin isi-celebrate Oo. ang Christmas. Meron din hindi makapag-celebrate kasi malayo sa pamilya. Malapit sa puso mo. Ayan. So, shout out sa mga natin, mga OFW OFW. natin dyan. Na, Mga yun nga, tunay na bayani.
na nagdiriwang ng mga holidays ng malayo sa pamilya. Saludo po kami. Right. Ayan. And kung nanonood po kayo ngayon, Merry Christmas po and enjoy nyo rin po kahit paano kung nasa man po kayo sa mundo. Pero ayun nga, kasi dati ilan-ilan pa lang naman na mga OFW ganyan. Pero ngayon parang the whole world has Filipinos. Yes. So, yes. ayun. Kahit saan ka pumunta may Pinoy. Tsaka, ang maganda lang ngayon, swerte lang ng mga OFW or nagtatrabaho overseas is meron ng technology, social media. Unfortunately, sa social media naman, hindi iba pa rin kasi yung feeling na nakakausap mo, naiyak mo, nahawakan mo, di ba? And yun nga. Pero hindi tayo iiyak dito. Hindi tayo. Shoutout sa asawa ko. Hey, Merry Christmas. And ayun nga, going back dun sa topic. Sa social media din kasi, yung social media minsan, alam ko magkakaroon tayo ng topic dyan, separate topic, right? Social media, AI and all that. So, right now, I want to start or point out yung negative na din ng social media, impact sa mga, lalo na sa mga Pinoy. Diba dati, pag alas 12, ang gagawin natin, yakap, Merry Christmas, Merry Christmas. Ngayon, hindi eh. Picture. Paunahan mag-post ng diba? So, yung time na yon, yung unang minuto ng 25. Do you also do that? I mean, Noche Buena? Like, ano? Kasi nung bata ako, I mean, I came from a very big family and we celebrate Noche Buena in a big way. Ayun yung kasarap ng feeling na yung hihintay mo talaga mag-alas 12. Tapos, sabay-sabay, magbabatian kayo yakap, dadasal kayo, tapos sabay-sabay kayo kakain. Right. Diba yung iba nagsimba muna, tapos uwi dumabate. Diba? Ganun sa amin. Setup namin, simba, pagbalik, kain. Hantay mo na to 12, then kain. Tapos, Merry Christmas, is your gift. My wishes for you, blah, blah, blah. May ganon, hindi naman formal na kailangan English pa or whatnot. Pero, ito. Nabati mo, diba? Kaso ngayon yun nga, with the social media era that we live now is, ayun nga, parang unahan na lang kayo makapag-post ng Merry Christmas, ng diba, handa. Iba pang mga quotes. Yes, pabonggahan kayo ng Christmas post ninyo. Pagandahan kayo ng nakahanda on your table. So, siguro, yun nga, to sum it up, with all these changes that's happening, ano man yung mga pagdaanan natin, ilang panahon man yung lumipas, siguro, ang pinaka-importante dito is hindi natin makalimutan kung ano ba talaga ang reason kung bakit tayo nagse-celebrate na Pasko. Right. And sa guys, ito lang. Every year kasi sa family natin, lalo na ngayon, sa family, yung sa own family ba? Yung ginagawa namin every Christmas, titignan namin, ano ba tayo last year? And ano ba tayo ngayon? Yung estado ng buhay natin ngayon. Merong times or year na mas okay tayo last year. Tapos ngayon medyo hindi. Challenge tayo this year. Pero may mga years na talagang, dati wala tayong pork, tawag doon, ham, right? Or wala tayong lechong kawali. Last year ngayon meron na, right? So it's very important to be thankful sa mga kasama natin, pero most importantly syempre kay God. Yes. The biggest reason for the season. Kasi ang hirap din humingi ng blessing or mag-wish or something na gusto mo makuha nang hindi ka naman din magpapasalamat. Yes. And of course, hindi naman lahat tayo pinagpala. Pero at least you give something for others and especially sa family mo. Nang hindi man pera, hindi man monetary or hindi man material, at least yung time. Yes. Pero again, yung mga OFWs, of course, they don't have any choice. So they need to travel. Dapat kong nahimay doon Work abroad, right? So we understand that. Pero kapag there's a chance, a time to call them or be with them, please do so. Kasi it's very important, lalo na sa mga bata. It's all about the children and of course, our God and Savior Jesus Christ. So please make sure to think about
the real reason. why we celebrate the Christmas. Dami ko Right. napulot dun ah. I mean, yeah. I always celebrate Christmas with a grateful heart. Kasi, unang-una, the reason why we're celebrating Christmas is because we are blessed with the Creator. Na, yun nga, who will save us from our sins. From And, ourselves, yeah. Christmas is giving, di ba? Being a blessing to others. So, sabi mo nga, hindi naman necessarily monetary or anything in kind. Pero yun nga, if you can give what you have na time or just to be there for your loved ones, it's already a blessing. And if we all become blessing to one another, then the world will be a better place. No? Yes. And lastly, Christmas, yun nga, para sa mga bata. Yun. Kasi, yun nga, to sum it up, lahat tayo, yun nga, may mga traditions and paniniwala. And kung makakalimutan natin or hindi natin may ipasa sa mga bata or hindi natin mapaparamdam sa kanila yung kahalagahan and yung reason why we celebrate Christmas, baka lahat ng to sa hinaharap, mawala na. Yeah. Exactly. So yun nga, sa bata talaga kasi mag-i-start eh. Or sorry, sa mga matatanda mag-i-start Magsisimula para may ipasa sa mga bata. Paano kung hindi na rin natin ginagawa? Diba? Ano yung gagayahin nila? In the right? future. In the future. So, para hindi mamatay yung talagang totoong Tradition. Yung Paskong and- Pinoy. Yeah, na spirit of tinatawag Christmas natin. sa Pilipinas. Ipakita natin sa mga bata. Right? Oo. Even though, I know there's no perfect family, no? Again, may nag-aaway or whatnot. Pero wag natin ipapakita sa mga bata na gano'n. Kasi ako nga dati, di ba, sabi ko nung bata kami, hindi naman namin nakikita or hindi namin alam na merong mga hidwaan sa ganyan. sa bawat isa sa kanila. Pero we felt na ganito pala yung Christmas, masaya lang. Yes. Bata naman Na yung mga look forward mo na sana next laging year. Pasko. Next year ulit. Kasi dito ko makikita na masaya yung pamilya Yeah. ko. And all. So, Yeah. yun. And I mean, I think that's one of the reasons why kilala ang Pilipinas Yes. on how we celebrate Christmas. Even yung boss natin, di ba? Oh. Abe, the longest Christmas celebration in the world, is di in ba? the Philippines. It's in the Philippines. And yun nga, may mga gusto man tayo or mga hindi masyadong gusto. But at the end of the day, ramdam mo kasi yung Pasko dito sa Pilipinas. So, ayun. And we hope na, we always count our blessings. Lagi nating tatandaan Be thankful. kung bakit tayo nag-celebrate ng Pasko. So, always have that grateful heart. Yep. Ayun. Exactly. So, yun. And love each other, right? Yes, love. Kasi Christmas is born out of love. Alright. Exactly. So, yun lang naman, guys. Another half an hour ang lumipas. And I hope na, paalala rin namin sa inyo yung mga bagay na siguro baka na-miss nyo rin o mga bagay na nagpapaalala rin sa inyo ng kahalagahan ng Pasko. So, let's just continue. Kung pinapractice mo man or hindi, basta ang wag nating kakalimutan ay ang magpasalamat at ang isa diwa at isa buhay. Isa buhay ang tunay na diwa ng Pasko. Ayun. So, Again, love each other. Huwag mangungutang. Hindi pa bayaran. Joke lang. I mean, yun nga. Kahit meron tayong mga nagawang kasalanan. Forgiveness. Yeah. And paano tayo hihingi ng tawad kung hindi tayo sa sarili natin, hindi natin kaya magpatawad. Right? So, yun lang. Yun lang, guys. So, again, Thank you po. From us, from our homes to yours. Yun. Very cliche. Merry Christmas. Ayan, happy holidays. So, once again, this has been Mikey. And Jewel. And see you again on our next episode. Only here on Only Pops. Tingnan naman. Ngiti lang.